Ito ang top 20 pinakamalakas na character sa mundo ng Demon Slayer. Malalaman nyo din dito kung sino nga ba ang mas malakas, si Akaza o si Gyomei. Pero bago yun mga pre, disclaimer lang na naglalaman ng manga spoiler ang videong ito. At ang mga babanggitin ko ay sariling list at opinion ko lang. Kung di ka sangayon sa akin, ay huwag nyo naman po sana akong awayin. Pwede mo namang i-comment sa baba kung sino ang top 20 mo. Okay, simulan natin sa number 20, si Shinobu Kochu, ang Insect Hashira. Si Shinobu ay kinoconsider na pinakamahinang Hashira sa kanyang generation. Siya ay isang pitit na babae na may mahinang physical strength. Sa sobrang hina niya mga pre, hindi niya kayang putulin ang ulo ng isang demon. Pero kahit na ganon, may ipagmamalaki din naman si Shinobu. At yan ay ang kanyang malaking mata. Ginagamit ni Shinobu ang kanyang creativity, talino at iba pang physical abilities sa pakikipaglaban. Kaya imbes na gamitin ang traditional na paraan ng pagputol ng ulo sa isang demon gamit ang Nichiren Sword, ginagamit niya ang kanyang modified katana na may malakas na poison na nakamamatay sa mga demons. Aside sa kanyang talino, dahil sa maliit at magaan niyang katawan, nakakakilos siya ng sobrang bilis. Kaya naman, na-overpower niya ang mga demons nang walang kahirap-hirap. In fact, sa laban nila ni Doma, ang Upper Moon 2, nagawa niyang makipagsabayan sa bilis nito. Sinabi nga ni Doma na si Shinobu daw ang pinakamabilis na Hashira na kanyang nakaharap. Kaya naman, kinain niya si Shinobu. Next is number 19. Kanao Chiyuri. Si Kanao mga pre ay ang adoptive sister ni Shinobu at ni Kanai, ang dating flower Hashira. Silang dalawa ang nag-train kay Kanao. Kaya naman medyo similar ang kanilang fighting style. Now, kung anime viewer ka lang, siguro iniisip mo na paano naman naging mas malakas si Kanao kay Shinobu? Eh Hashira si Shinobu. Si Kanao ay ano lang, basta, mas malakas si Shinobu. Well, that's the reason kung bakit nag-disclaimer ako kanina. Dahil no choice ako, kundi isi-spoil ko na naman kayo sa manga. Sa chapter 157 ng manga, sinabi mismo ni Doma mga pre na mas malakas daw si Kanao kaysa nung kinalaban niya ang Insect Hashira na si Shinobu. Nagawa rin ni Kanao na makipagsabayan at iwasan ang mga Blood Demon art techniques ni Doma, kung saan sinabi niya na ang katawan ni Kanao ay parang spring. Sa final form din ni Kanao, nagkakaroon siya ng napakatalas na eyesight, to the point na kaya niyang i-predict ang next attack o movement ng kalaban. Pero ang pinaka-interesting kay Kanao para sa akin mga pre ay ang kanyang pagiging bully. Next is number 18, Tengen Uzui, ang Sound Hashira. Si Tengen mga pre ay isang malakas at magaling na shinobi. Siya ay kina-consider bilang the fastest runner at ang second strongest pagdating sa physical strength sa lahat ng current Hashira. In terms sa kanyang skills, nakita natin ang kanyang full potential sa Entertainment District arc, kung saan kayang tapatan ang lakas ni Daki at Gyotaro, ang Upper Moon 6, na nakapatay na ng maraming Hashira noon. Pwede nating makompare si Tengen mga pre kay Shanks ng One Piece. Bakit ka mo? Well, dahil parehas sila na malakas, mabilis, parehas na gumagamit ng espada, at parehas din na iisa na lang yung kamay. Bilang Sound Hashira, si Tengen ay may mga supernatural abilities tulad ng enhanced hearing, musical sword movement, at pati na rin ang echolocation ability. Ginagamit niya ito para ma-detect ang kanyang mga kalaban kahit nasa ilalim ng lupa. So kahit gagalaw ka lang ng konti, o kahit uutot ka ng walang tunog, siguradong mahuhuli ka pa rin ni Tengen. Okay, number 17, Rengoku Kyojuro, ang Flame Hashira. Siya ang taong laging sumisigaw ng ang nagpauso ng katagang Set Your Heart Ablaze. At ang kauna-unahang karakter sa Demon Slayer mga pre na naging Donut. Although kahit kukonti lang yung nakita natin kay Rengoku sa Mugen Train arc, nakita natin kung gaano siya kalakas nung kinalaban niya si Akaza. Meron siyang superhuman senses na nagbibigay sa kanya ng kakayahang ma-detect ang mga demons at ang kanilang mga kahinaan. Nakakakilos din siya ng sobrang bilis, to the point na kaya niyang habulin ang isang tren. Bilang Flame Hashira, si Rengoku ay gumagamit ng flame breathing technique na kayang pumatay ng demon sa isang atake lamang. Kahit na in-overwhelm siya ni Akaza
Akaza gamit ang malalakas na atake na nagdulot sa kanya ng matinding pinsala tulad ng pagkawala ng isang mata at mga internal injuries, hindi pa rin sumuko si Rengoku. Although kahit hindi nag-all out si Akaza, muntikan pa rin mapatay ni Rengoku ang Upper Moon 3. Ipinakita niya kanyang matibay na loob at determinasyon para protektahan ng mga tao. At yan yung reason mga pre kung bakit si Rengoku ang pinaka-favorite kong Hashira sa lahat. Kaya nakakalungkot kasi namatay siya kaagad. Dapat tinanggap niya lang yung offer ni Akaza na mag-demon para kapit pa paano. Moving on sa number 16. Yotaro ang Upper Moon 6. Ang kapatid ng dakilang Daki. Ang lalaki na may kasing bewang ni Nami. Bilang tunay na Upper Moon 6, si Gyotaro ay sobrang lakas na demon na may higit 100 years na experience sa pakikipaglaban, kung saan nakapatay na siya ng 15 Hashira. Sa pamamagitan ng psychic connection niya kay Daki, nararamdaman din ni Gyotaro ang lahat ng nasa paligid ni Daki. Kaya naman napaka-synchronize ng mga atake nila. Kaya ding i-manipulate ni Gyotaro ang kanyang katawan tulad ng paggawa ng ganto, kung saan nakokontrol niya ito telekinetically. Basta nakokontrol niya. Nakakapag-regenerate din si Gyotaro within a few seconds at meron din siyang kakayahang gumawa ng nakamamatay na lason. Sa sobrang lakas ng poison niya mga pre, ay halos namamatay kaagad ang sinumang matamaan nito. Kinailangan pa nga ng buong lakas nina Inosuke, Zenitsu, Tanjiro at Tengen para lang talunin ang Upper Moon 6. Bago natin pag-usapan ang natitirang top 15, di ko na pala isasama ang mga karakter tulad ni Kanai, Orokodaki, Jigoro, Shinjiro, Tanjiro, lahat ng mga Mayro, sa kadahilan ng kukonti lang yung information na alam natin sa kanila at hindi rin confirm ang kanilang full power. Pero pwede nyo namang i-comment sa baba kung ano sa tingin nyo ang kanilang rank. Okay? Alright, dito tayo sa number 15. Gyoku ang Upper Moon 5. Bilang P5 highest position ng 12 Kizuki, si Gyoku mga pre ay obviously mas malakas pa kaysa kay Gyotaro at Daki. Dahil sa obsession niya sa mga paso, meron siyang kakaibang blood demon art techniques. Kaya niyang bumuo ng maraming mga paso kung saan nakakapag-teleport siya sa mga ito ng sobrang bilis. Kaya naman nahihirapan talaga ang kanyang mga kalaban na kalabanin siya bilang kanilang kalaban. Tulad ng ibang Upper Moon demons, kaya ding i-manipulate ni Gyoku ang kanyang katawan at mag-regenerate ng mabilis. Sa laban niya kay Muichiro, nagawa niyang ma-overpower ang Miss Hashira at muntikan niya pa itong mapatay. Kung hindi lang sana in-underestimate ni Gyoku si Muichiro at hindi na-awaken ni Muichiro ang kanyang Demon Slayer mark, for sure, nagbabanding na sana ngayon si Muichiro at Rengoku. Pero ang pinakaalas talaga ni Gyoku mga pre ay ang kanyang final form, which is kino-consider bilang pinaka-unique na form sa lahat. Ba't di siya nag-react? Okay, number 14. Mitsuri Kanroji, ang Love Hashira. Despite sa napaka-feminine na katawan ni Mitsuri mga pre, ang kanyang mga muscles ay 8 times denser kesa sa mga average na tao. Meaning si Mitsuri ay merong sleeper build. Nakita natin ang buong lakas ni Mitsuri sa Swordsmith Village arc kung saan nagawa niyang patayin ang mga minions ni Gyoku ng sobrang bilis. Si Mitsuri ay merong immense flexibility kung saan hindi lang ang kanyang katawan ang nagiging flexible, kundi pati na rin ang kanyang Nichiren sword. Sa pamamagitan ng pag-combine ng kanyang flexibility at love breathing techniques, nagawa niyang tapatan ang mga atake ni Zohakuten, isa sa mga form ng Upper Moon 4. Now, siguro iniisip mo kung bakit ko naman nirank si Mitsuri na mas mataas pa kesa kay Rengoku. Ang kanyang love breathing ay galing naman sa pag-training niya sa flame breathing ni Rengoku. Well, actually, sa laban ni Mitsuri kay Zohakuten mga pre, na-awaken ni Mitsuri ang kanyang Demon Slayer mark na nagbigay sa kanya ng major power up, which is bagay na wala si Rengoku. During rin sa final arc, malaki ang role na ginampanan ni Mitsuri para kalabanin si Nakame at sa Demon King na si Muzan. Pero kung na-awaken lang sana ni Rengoku ang kanyang Demon Slayer mark, para sa akin, mas malakas pa sana talaga siya kay Mitsuri. Pero wala sayang. Iba yung na-awaken niya. Next is number 13, Nakame, ang new Upper Moon 4. Although kahit hindi gaano pinakita sa atin ang fighting ability ni Nakame, bilang 4th highest position ng 12 Kizuki, si Nakame ay sobrang lakas pa rin na demon.
Gamit ang kanyang unorthodox na demon blood art, nagawa niyang pigilan ang mga atake ng dalawang Hashira na si Obanai at Mitsuri nang hindi man lang siya nasugatan ng kahit konti. Basically, ang unorthodox na demon blood art ni Nakime ay ang kakayahang gumawa ng Infinity Castle, isang interdimensional space kung saan kaya niyang kontrolin ang bawat lugar sa paligid gamit lang ang pagtugtog o pag-strum sa kung anong tawag man sa gitarang to. Sinabi nga mismo ni Obanai mga pre na hindi man ganun ka-powerful ang demon blood art ni Nakime para pumatay ng tao, pero ito raw ang pinaka-annoying sa lahat. At makikita natin yan sa expression ni Mitsuri sa panel na ito. Moving on sa number 12. Hantengo ang 4 more Upper Moon 4. Kung titingnan natin ang normal form ni Hantengo mga pre, masasabi natin na hindi siya ganun kalakas dahil napakaiyakin niya nga. However, gamit ang kanyang demon blood art, nakakagawa siya ng 4 na clone na based sa kanyang mga emotions. Yan ay si Sekido, Karaku, Aizetsu at Urogi na may iba't ibang abilities na halos kasing lakas din ng ibang Upper Moon demons. Nagawa pa nga nilang i-overwhelm ang buong lakas ni Tanjiro, Nezuko at Genya. Sa pamamagitan din ng pag-combine sa 4 na clone, lalabas ang pinakamalakas na form ni Hantengo, which is si Zohakoten. Sa sobrang lakas ni Zohakoten mga pre, hindi niya lang na-overpower ang tatlong to, kundi muntikan niya rin mapatay si Mitsuri. Pero buti na lang talaga ay napatay kaagad ni Tanjiro ang main body ni Hantengo. Okay, next is number 11. Muichiro Tokito, ang Miss Hashira. Si Muichiro mga pre ay ang pinakabata na Hashira sa Demon Slayer. Simula nung natuto siyang humawak ng espada ay naging Hashira kaagad si Muichiro after 2 months. Yes sir, ganun siya kagaling. Kaya siya tinawag na isang prodigy. May access na rin si Muichiro sa Transparent World, Bright Red Nichiren Sword at pati na rin ang Demon Slayer mark. Bilang Miss Hashira, na-master niya ang Miss Breathing style to the point na nakagawa siya ng panibagong Miss Breathing technique. Kaya naman siya ang kauna-unahang current Hashira na nakapatay ng Upper Moon na mag-isa. Isa sa mga rason kung bakit napakalakas ni Muichiro ay dahil ancestor niya ang Upper Moon 1 na si Kokoshibo. Sinabi nga mismo ni Kokoshibo sa kanilang laban na that is quite a good technique. Kaya no doubt, si Muichiro ang may pinakamataas na potential sa lahat ng mga Hashira. Kung di lang sana siya namatay kaagad. Next is number 10. Giyo Tomeoka, ang Water Hashira. Si Giyo mga pre, ang kauna-unang Hashira na nakita natin sa Demon Slayer. Siya rin ang Hashira na may pinakamaraming kaibigan. Wait, what? Si Giyo ang nagbigay sa atin ng idea kung gaano kalakas ang isang Hashira. Nagawa niyang patayin ang Lower Moon 5 ng sobrang bilis. Like isang ano lang. Pshung. Bilang Water Hashira, na-master ni Giyo ang water breathing style kung saan nakagawa rin siya ng sariling water breathing techniques. May access din si Giyo sa Demon Slayer mark at Bright Red Nichiren Sword. Ay naman nagawa niyang makipagsabayan kay Akasa at makasurvive laban kay Muzan. Ang rason kung bakit nirank ko si Giyo na mas mataas kesa kay Muichiro ay dahil sa kanyang kakaibang intelligence at perception. At syempre dahil din sa mas mahabang experience ni Giyo sa pakikipaglaban. Pero ang nagpapaiba talaga kay Giyo para sa akin ay ang kanyang pagiging nonchalant. Next is number 9. Obanai Iguro, ang Serpent Hashira. Despite sa kanyang maliit na katawan at pagiging bulag sa isang mata, si Obanai mga pre ay isa sa pinakamalakas na Hashira. During sa Infinity Castle arc, nagawa niyang patayin ang mga demons na kasing level ng mga Lower Moon na walang kahirap-hirap. Si Obanai ay meron ding Demon Slayer mark, Transparent World at Bright Red Nichiren Sword. Kaya naman isa siya sa mga nagbigay ng malulubang damage kay Muzan sa final battle. Spoilers? Nung nabitawan nga ni Giyo ang kanyang sword, si Obanai mismo ang sumalo sa atake ni Muzan para depensahan siya. At nung nag-beast mode na si Muzan na naging dahilan ng pagkahimatay nilang lahat, si Obanai ang unang nagising para tulungan si Tanjiro. Although kahit humina na si Muzan at this point dahil sa drugs sa kanyang katawan, hindi yung masamang drugs nagawa pa rin ni Obanai na labanan at i-corner si Muzan kahit wala na siyang mga mata. Moving on sa number 8. Sa anime Shinasugawa, ang Wind Hashira.
Si Sanemi mga pre ay may access din sa Bright Red Nichiren Sword at Demon Slayer Mark. Kaya naman nagawa niya makasurvive kay Kukushibo at Muzan. Bilang Wind Hashira, na-master niya ang wind breathing style na kahit si Kukushibo ay na-impress sa kanyang sword skills. Bukod doon, si Sanemi ay may kakaibang klase ng dugo kung saan ang sino mang demon ang makakaamoy sa kanyang dugo ay malalasing o mahihilo. Napakalaki rin ng role na ginampanan ni Sanemi para talunin ang Upper Moon 1 na si Kukushibo. Now, normally, kapag ang isang Hashira ay nagkaroon ng malubhang injury ay nagre-retiro kaagad sila. Pero si Sanemi ay hindi normal na Hashira. Kahit na naputulan siya ng 2 daliri sa laban nila kay Kukushibo, patuloy pa rin lumaban si Sanemi gamit ang kanyang 8 daliri laban kay Muzan na nagpapakita sa kanyang extraordinary na endurance. Next is number 7, Akaza, ang Upper Moon 3. Sa Mugen Train Arc, nalaman natin mga pre kung gaano kalakas si Akaza dahil siya lang naman ang dahilan kung bakit naging donut si Rengoku. Even before na hindi pa naging demon si Akaza, nang matutunan niya ang Soryu style, nagawa niyang talunin ang 67 swordsmen gamit lang ang kanyang mga kamay. Bilang Upper Moon 3, may kakayahan si Akaza na masense ang fighting spirit ng kanyang mga kalaban, kung saan na-predict niya ang kanilang mga atake at ma-identify ang kanilang mga weaknesses. At kung makikita nyo mga pre, ang kanyang Demon Blood Art ay nakasentro sa kanyang martial arts. Kaya naman, ang kanyang strength at speed ay talagang hindi biro. During sa Infinity Castle arc, nagawa nga ma-overpower ni Akaza si Tanjiro at pati na rin si Giyu na may Demon Slayer mark. Kahit nga na naputol ni Tanjiro ang kanyang ulo, nagawa pa rin itong ibalik ni Akaza na nagpapakita sa kanyang insane regeneration. Kundi lang sana nagkaroon ng flashback at realization si Akaza sa dulo ng kanilang laban, for sure, hindi lang si Rengoku at Muichiro ang nagbabanding ngayon, kundi kasama na din sana ang dalawang to. Next is number 6, Gyomei Himejima, ang Stone Hashira. Si Gyomei mga pre ang kinoconsider bilang the strongest Hashira sa kanyang generation. Siya rin ang pinakamatangkad na may height na 7'2". Yes sir. Kasing height niya nga si Kai Soto ng konti. Unlike sa ibang Hashira, si Gyomei ay gumagamit ng kakaibang weapon, which is isang chain na may axe at flail. May access din siya sa Demon Slayer Mark, Bright Red Weapon at Transparent World. Pero even before na na-unlock niya ang mga ito, nagawa niyang makipag 1v1 ng matagal kay Kukushibo. Isa nga si Gyomei sa mga rason kung bakit nagawa nilang matalo ang Upper Moon 1. Sinabi nga mismo ni Kukushibo na wala pa siyang nakitang ganto kalakas na Demon Slayer sa loob ng 300 years. Bilang Stone Hashira, si Gyomei ay may extraordinary na lakas at enhanced hearing. Kaya naman hindi hadlang ang kanyang pagiging bulag sa pakikipaglaban. At syempre, malaki rin ang naging role ni Gyomei sa final battle para ma-corner si Muzan. Okay, andito na tayo sa top 5. Pero bago yan, gusto ko lang sabihin na uminom ka muna ng tubig. Yes, ikaw mismo. Para hindi ka naman ma-dehydrate kakapanood sa video to. Okay, number 5. O bakit? Nakainom ka na ng tubig? Kala mo ha. Number 5. Doma, ang Upper Moon 2. Bilang second highest position ng Upper Moon, si Doma ay obviously mas malakas pa kaysa kay Akaza. Sinabi nga mismo ni Doma na walang chance na mananalo si Akaza kung magwa 1v1 man silang dalawa. At hindi rin tumanggi si Akaza dito dahil totoo naman talaga. Si Doma mga pre ay may kakaibang Demon Blood Art kung saan kaya niyang mag-manipulate ng ice na nakamamatay sa sino mang makaamoy nito. Kaya naman, nagawa niyang talunin si Shinobu at Kanai na walang kahirap-hirap. Nagawa niya nga ring ma-overpower si Kanao at Inosuke gamit lang ang kanyang mga minions. Bilang Upper Moon Demon, meron din siyang mabilis na regeneration ability. Kung di niya lang sana kinain ang poisonous na katawan ni Shinobu at hindi niya in-underestimate si Kanao at Inosuke, for sure, buhay pa sana si Doma ngayon. Pero mamamatay pa rin siya dahil marami pang Demon Slayer ang natitira. At hindi naman siya yung bida. Kasama siya sa mga kontrabida. Kaya talagang mamamatay siya. Ewan ko, hindi ko na alam pinagsasabi ko. Okay, number 4. Kukushibo, ang Upper Moon 1. Bilang highest ranking ng Upper Moon, si Kukushibo ang pinakamalakas na demon sa lahat.
except kay Michael Jackson. Before siya naging demon mga pre, si Kokushibo ay isang demon slayer kasama ng kanyang kapatid na si Yurichi. Ang kanyang mga abilities ay na-refine to the highest level, kung saan hindi niya lang na-master ang total concentration breathing, kundi may access din siya sa Demon Slayer mark at Transparent World. Nakagawa rin siya ng sariling breathing style, which is ang moon breathing, na isa sa pinakamalakas na breathing style sa lahat. Si Kokushibo ay may kakaiba ding aura, to the point na nawawalan ng lakas ng loob ang isang Hashira na makipaglaban sa kanya. Ang kanyang strength, speed at stamina ay talagang kakaiba, na even si Gyomei ay hindi rin makasabay. Kinailangan pa nga ng buong lakas ni Gyomei, Sanemi, Muichiro at Genya para lang matapatan si Kokushibo. Kung di lang din nagkaroon ng realization si Kokushibo sa dulo ng laban, mapapatay niya sana silang apat. Lalo na kung nagpatuloy pa siyang mag-transform sa kanyang monster form. Alright, dito tayo sa number 3. Kibutsuji Muzan, ang Demon King. Si Muzan ang kauna-unahang demon at ang pinakamalakas na demon sa mundo ng Demon Slayer. Yes, walang Demon Slayer mga pre kung wala si Muzan. Ganyan siya pa-importante. Pagkatapos niyang makainom ng isang kakaibang gamot, nag-transform si Muzan bilang isang napakalakas na demon. Kaya niyang gawing demon ang mga tao sa pamamagitan lang ng pagbigay ng dugo. At kaya niyang kontrolin ang lahat ng demons telepathically except sa kanya, at sa kanya. Bilang Demon King, si Muzan ang may pinakamabilis na regeneration sa lahat ng demons. To the point na parang wala lang ang kahit anong atake sa kanya. Meron din siyang 7 hearts at 5 brains na constantly gumagalaw. Kaya hindi sapat ang simpleng pagputol sa kanyang ulo para mapatay siya. Ang kanyang mga whip na atake ay sobra ding bilis. Kaya naman napaka-OP talaga ni Muzan mga pre. During sa final battle, nakita natin kung gaano siya kalakas. Kahit na humina na si Muzan dahil sa drugs na ginawa ni Tamayo, nagawa pa rin niyang pumatay ng daang-daang Demon Slayer at i-overwhelm ang mga Hashira. Sinabi nga mismo ni Gyo at Tanjiro na ang lakas ni Muzan ay hindi makukumpara kahit sa lahat ng Upper Moon Demons. Moving on sa number 2. Tanjiro Kamado. Although hindi ganong kalakas si Tanjiro bilang Demon Slayer para maging top 2 sa listahan natin, pero ibang usapan naman pagdating sa Demon King na si Tanjiro. Yes sir, dahil sa kagustuhan ni Muzan, naging demon nga si Tanjiro sa dulo ng story. Sa sobrang lakas nga ng new Demon King, I think na kay Tanjiro na ang lahat ng power-up sa Demon Slayer. Meron siyang Transparent World, Demon Slayer Mark, Bright Red Nichiren Sword, Sun Breathing, Selfless State, Conqueror's Haki, at Demon Blood Art. Higit sa lahat, hindi naaapektuhan si Tanjiro sa sunlight kumpara kay Muzan. However, dahil na-overcome ni Tanjiro ang kanyang demon form at bumalik bilang isang tao, hindi natin nakita ang full potential ng kanyang buong lakas. Pero kahit nakita pa natin ang buong lakas ng new Demon King, sa tingin ko, kayang-kaya pa rin siyang talunin sa number 1 sa listahan natin. Yurichi Chogikuni, ang pinakamalakas na Demon Slayer sa buong history. Sa sobrang lakas na Yurichi mga pre, nung nakaharap niya si Muzan ay wala ngang nagawa ang Demon King kundi matulala. Sa sobrang takot niya kay Yurichi, ang tanging nagawa lang ni bro ay tumakas. At mula nun, hindi na siya muling nagpakita kay Yurichi. Kahit nga ang mga cells ni Muzan sa ibang demons ay nagkakaroon ng PTSD kay Yurichi. Post-traumatic sun breathing disorder. Si Yurichi rin mga pre ang nakaimbento ng breathing style sa Demon Slayer. Meron siyang Demon Slayer Mark at Transparent World mula pa nung pinanganak siya. Meron din siyang Bright Red Nichiren Sword at Selfless State. At siya rin ay gumagamit sa pinakamalakas na breathing style sa lahat, ang Sun Breathing. Kahit nga nung matanda na si Yurichi ay napakalakas niya pa rin. Nung nakaharap niya ang kanyang kapatid na si Kokushibo sa edad na 80, sinabi ni Yurichi kung kailan siya aatake. Pero hindi pa rin nakaiwas si Kokushibo. Unfortunately, bago pa muling makaatake si Yurichi ay pumanaw siya habang nakatayo. Pero sinabi nga mismo ni Kokushibo na kung nabuhay lang sana si Yurichi ng isa pang segundo ay paniguradong mamamatay siya sa susunod na atake. Kaya no doubt, si Yurichi ang pinakamalakas na karakter sa Demon Slayer. Ikaw, sino ang top 20 mo? I-comment mo na lang yan sa baba para malaman ko. So, tapos na po yung video at pagod na akong i-edit to.
Tapos sumasakit din yung ngipin ko ngayon. Ewan ko kung bakit. Kaya isisigaw ko na lang yung nararamdaman ko.